So God bless His word. The power of His blood and the victory over our lives. Sa Bisaya, ang gahom sa iyang dugo ug ang kadaugan sa atong kinabuhi. So naagyoy gahom ang dugo ni Jesus nga nag-reverse, no? Ni baliktad, ni restore sa atoa, nya nawala ang atong tunglo. Mo to siyang importante kayo kay murag so what? Kabalo naman kuha ng dugo lagi, pero ang importante, ang bottom line, naging victorious ba ka sa imong kinabuhi karon? Gi-practice ba nimo? Nahimo ba kang madaugon? Amen? Kay mao na siyang pinaka-importante. Unya ato jud ni siyang isipon, kitang tanan nay utang kabubuton sa Dios. Mao na nga, di ba ikaw, kung naakay utang kabubuton sa usa ka tawo, magsige ba kag buhat og kanang makalagot sa iya ha? O adunay utang kabubuton sa usa ka tawo, magpadayon ka ba? Pagbuhat og sala sa iya ha? Di ba maningkamot jud ka? Nga imo siyang i-please? Di ba? Grabe naman gyud ang mga taong walay mga utang kabubuton oy. Unsay response nimo? Mangutana daw ko, ask yourself now. Unsa inyong response sa gibuhat sa Ginoo sa inyong kinabuhi? Tanawa daw, unsa po inyong gibalos? Naa ba? Kaisip ka? 3 examples, a life that honors God. Unsa ning klaseng kinabuhi nga makahimaya sa Dios? Dili maulawan ang Ginoo. Okay, number 1, nga example of a life that honors God. Kana ganing hurt kayo ka? Kanang na-hurt yun ka ba? Nasakitan ka? Nga naman, kay nagsalig ka sa iyaha. Respeto ka sa iyaha. Gipalangga ni mo siya. Wala ka nagtuo nga traidoran ka niya. Pero, gitraidoran ka. Gibuhatan kag sakit. Gipadako ni mo siya, gi-adapt ni mo siya. Pagkatapos kuyaw kay siya ba. Kung mamali ka sa imuha, walay utang kabubuton. Tanaw na to na siya na verse. Isalikway ninyo ang tanan nga basa, kaligut-gut, kapungut, o kasuko. So, ibig sabihin, masig ka ng lagot na gyud kayo ka. Hurt kayo ka. Nasakitan jud ka sa iyang gibuhat. But you choose to forgive. Efeso 4:31. Isalikway ninyo ang tanan nga kaligut-gut, kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pagpamalikas o pagsultig dautan batok sa usag-usa o pag dinumtanay. Hinoon, magminaayo ug magmalumo kamo sa usag-usa ug magpinasayloay kamo sama sa pagpasaylo sa Dios kaninyo pinaagi kang Kristo. Di ba kung ma-hurt ka? Di ba masuko jud ka? Nyay mong magsige na dayon nagyaw-yaw ug di mao. Pero karon nga kabalo ka kung unsang klase ang gibayad sa imuha para lang mawala ang imong sala. Gipakawalay sala, kagihimo kang matarong, dili ka ba makapasaylo sa uban? Grabe, sakit kayang gibuhat sa kuha Ginoo. Pero, Lord, magdesisyon gyud ko that I will live a life that honors you. Amen? Kaya ba na ninyo? Kaya ba ninyo nga mauli mo dito? Nga you choose to forgive katong imuhang gikalagutan, katong nasakitan ka sa iyaha. Kaya ba? Next, number 2, a life that honors God. Kana ganing gossip. Kabalo mo unsa na sa Bisaya? Libak, chismis. Tanaw na to sa Efeso 4:29. Do not let
any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Tingali sa una, pag nagtapok na gani imong mga barkada, ganahan ka ditog apil. Nga naman, kay mo absent ka, ikaw ang topic. So di ka mo absent kay na, ikaw ang machismis. Di ba? Pero karon gani nga naa na si Jesus sa imuha, dapat lahi na gyud ang inyong lifestyle. Magdesisyon gyud mo nga dili nako mo apil ana nga tapok. Mulikay mo. Magdesisyon gyud mo. Grabe ang gibuhat ni Jesus sa imuha. Nakay utang kabubuton sa iyaha. So kinsa man ang imong i-please kadtong imong mga barkada? O ang mismo naghatag sa iyang kinabuhi diha sa imuha? Santiago 1:19-20. Kay ang kasuko sa tao, dili gayud makatabang kaniya, nga mahimong matarong at tubangan sa Dios. Busa, biyain ninyo ang tanang mahugaw o dautan nga binuhatan. Dawatan ninyo nga may pagpaubos ang pulong sa Dios nga gitisok diha sa inyong mga kasing-kasing nga mao ang makaluwas kaninyo. Dili tanang anger is sin. Dili tanang kasuko sala. But uncontrolled anger is sin. For example, natulog ka, lami kay mong tulog kagabi, paggawas nimo ang imuhang sakyanan na puro garas. Malipay ka, moingon ka, praise the Lord. Di ba suko ka kay normal nga tao ka lang. Pero kung uncontrolled na ang imong anger, nagwarawara ka na malikas ka na, nagsyagit-syagit na ka, uncontrolled anger, muana na ng uban, no? Di ba Christian siya? Madamay si Jesus. Maulawan si Jesus. So kita, gitudluan ta ni Jesus, nga dapat mupos sa taba. Ayaw sa griak dayon. Huna-huna asa. Before nimo buhian ka ng imuhang baba nimo, pag-isip sa ihapsa 5. Kada lami na ka. 1. Pag abot sa 5, napagani ang kasuko, pray dayon, Lord, in the name of Jesus, akong hinginlan ning kasuko nga mapahawa in Jesus' name. Kaya naa kay authority, naa naman si Jesus, imo naman siyang gidawat. Di ba? Pero tao raman gyapon ta, napamanta diri, so masuko gyud ta. Amen? So, mukalma na ta karon. Mulikay na lang ta. So kita, we don't live right to be loved by Jesus. We live right because we are already loved. Tama ba? Wala man mo nagpakabuutan kay para mahigugma ang Diyos sa imuha. Wala mo nangalagad dire para inyuhang puyok-puyokon si Jesus. No. Nangalagad mo kay kabalo mo nga gihigugma mo ni Jesus. Karon, nakoy explain sa inyo ha. Kung kita ba magsunod-sunod ta sige na nato madunggan nga ang dugo ni Jesus maoy nagbayad sa atong sala. Kung imong isipon, makita ba ring sala? Makita ba day ng soul, ang will, ang emotion sa tao? Dili man na makita, pero mo manifest na. Di ba? So, unsaon na to pagsulti karon nga ang dugo ni Jesus naghugas adto ug sure ba gyud? Mo bitaw ng uban kana mga scientist, kana mga bright, dili na sila basta mutuo lang kay dili nila makita. Pero ang ingon sa Bible, ang mituo ug midawat. So kinahanglan gyud nimo tuuhan
og dawaton. Jesus' blood is divine. Unsay divine? Balaan. Maunang kaya niya hugasan ang atong sala. Ang babae, ang mama, di ba natay taguangkan? Womb in English. Naana siya placenta. Dinhagikan ang nutrients sa mama paadto sa bata. Ang nutrients, ang mga ginakaon sa mama, maadto sa bata. Kay ang mama ang nagasupply sa bata. Tapos kanang umbilical cord, og sa mama, nag-isara na, muna putlo na siya. Kay diha gyapon nagasupply. Kaya lang, ang bata sa sulod, naa siya'y sariling kinabuhi. Wala siya nagkuhag dugo sa inahan. Siya mismo na ay dugo. Amen? Karon, say connection, ana. Tanawa, God, kita, kung naay bata, naay bana. Pero si Birhen Maria, walay lalaki nga na-involve. Kinsa man ang naghatag og kinabuhi kang Jesus? Si God. So, ang kinabuhi nga naa kang Jesus, gikan kay God, mauna nga divine. Unya, kay naa magi sariling dugo ang bata because blood, there is life in the blood. Kay kung walay dugo, patay. Di ba? Inaniod, emergency sa hospital. Unya mo ana ang doktor, hala kailangan ni siya blood transfusion. Kay kung mahuhurot ning dugo, patay. So, ibig sabihin, ang kinabuhi naa sa dugo. Karon kay divine man si Jesus. Kay ang iyang kinabuhi gikan sa Dios Amahan. So, sa ato pa, ang iyang dugo nagdala sa divine nature sa atong Ginoo. Ngano man nga si Adan moingon ta nga naa siya'y divine nature. Ug mauto ang naputol sa iyaha, sa dihang nakasala si Adan. Ngano man, hinumdumi ninyo, giunsa si Adan pagbuhat. Di ba gikuha siya sa yuta? Og gihuypan ang iyang ilong sa Ginoo, sa hangin, the breath of life. So divine, naa sa atua ang gininhawa sa Dios. Apan nakasala si Adan, mauto ang naputol ang atong espirituhanon, atong connection sa Ginoo. Ug mautoy reason nga si Jesus iya gitong gibalik sa atua. Pero siya lang ang angayan kay siya ra ang naay divine, walay sala, putli ang dugo nga madawat, nga maghinlo sa mga makasasala nga katawhan. So karon nga nahibalik na ta, si Jesus Christ ang iyang gipakamatyan, dili lang ang spiritual nga nawala. Gibalik ni Jesus ang nefesh. Ang nefesh, kung muingon man gud ang Hebrew og nefesh, di ba? I came, John 10:10, ako ni anhi aron kamo matagaan og kinabuhi. Nefesh ang meaning ana. Now, Leviticus 17:11. For the life, nefesh. Nefesh means body, soul, spirit, tanan nga naa sa imuha, ang katibuk-an nimo nga pagkatao, ikaw. Dili mo ingon nga ikaw na nefesh, dili, ikaw ang nefesh. Ikaw ang kabuuhan. Dili na pwede ma-separate sa ato pagibayran na tanan ni Jesus Christ. Kompleto na nga gibayran mo ni dapat nato masabtan. Mo bitaw nga nagsuffer ta, ay sige lang, pobre lang ko diri kay pag-abot sa panahon mo dato na ko dito sa langit. Dili man gud pasabot nga ang dato kwartara. Dili gyud. Ano man nga daghan kag kwarta sa puton mangyapon ka. Nasamot nagway kwarta no. Mo nang dili man gyud ang totality nga kalipay nato sa lapi ra.
Bonus na siya. Kay naa na si Jesus sa imong kinabuhi. Dili ka maapektuhan. May sulod o wala ang imong pitaka. Kaning mga kalisdanan na to sa kalibutan, temporary lang ni. Mulabay lang ni tanan. Pero dili ta pwede nga si Jesus on and off sa atoa. Tanawa gud niyo? For the life of the flesh is in the blood. So ang kinabuhi naa sa dugo. Kay kung wa kay dugo, buhi ka pa ba? Patay. That is why nga kinahanglan kaayo ang dugo ni Jesus mulimpyo sa ato ang mga sala. Ang kinabuhi sa matag binuhat anaa sa iyang dugo. O gisugo kamo sa Ginoo. Okay? You listen ha. Kay gisugo kamo sa Ginoo nga gamiton ninyo kini. Aron mahinluan kamo gikan sa inyong mga sala. Kay ang dugo nga mao ang nagahatag og kinabuhi, mao ang makahinlo sa tao gikan sa iyang mga sala. So divine, muna nga, kaya niya limpyuhan ang konsensya, kaya niya limpyuhan ang mga dili makita nato because it is divine. So dili lang kini physical nga kinabuhi, kundi kinabuhi sa atong kalag. Na ay life ang atong kalag. Kay kung wala gud si Jesus, gubot kay atong kinabuhi. Wala kay peace of mind. So when Jesus shed His blood, He was not just bleeding. Girelease ni Jesus ang iyang kinabuhi, iyang nefesh. Tanan niya, body, soul, spirit is in the blood. Nya giula gyud niya tanan, ni gawas gyud tanan. Para kita magkaroon og kinabuhi. Divine exchange. So sa ato pa, ang dugo ni Jesus is not just human. It is divine. Nga naman, nga si Pedro ang nangutang, si Juan ang nibayad. Nga naman, nga si Adan ang nakasala, si Kristo ang mubayad. Kabalo mo? Diba? Kay ang iyang dugo, divine. Siya lang ang walay sala. Number 1, Romans 5:12. Adam represents all humanity. Si Adan magod ang unang binuhat nga tao. Siya ang nagrepresentar sa bawat isa nato. Remember, ganina ingon ko gihuypan ang ilong mismo ang gininhawa sa Dios naa sa atua. So dito na nagsugod kay Adan. Unya si Adan ang nagrepresent sa tanang katawhan. Number 2, we inherited the problem. Kita ang nag-carry na noon, naapektuhan ta sa gibuhat ni Adan. Di ba? O so karon, klaro na kay pastor nga dapat dili si Jesus. Ginaunsa na lang ta. Dugay naman to. Dinaunsa na lang ta karon nga mga katawhan, wala gi makasulod og langit ani. Di ba? Kay kanang Bible, that is the word of God. Ang Ginoo the same yesterday, today, and forever. Tungod kay gikan kita kang Adan na panunod nato ang iyahang pagkamakasasala. Romans 5:19. Tungod sa usa ka tawo nga wala magtuman sa Dios, daghan ang nahimong makasasala. Sa sama usab nga pamaagi tungod sa pagtuman sa usa ka tawo, daghan ang pakamatarungon sa Dios. Amen. So sa ato pa si tungod ni Adan nakasala tang tanan. Tungod pod kang Jesus, gipakamatarong tanan nga modawat ug mutuo. So sultihan ta mo ha, remember this.
kung dili ninyo dawaton, o dili ninyo tuuhan, ang dugo nga giula alang kaninyo, dili gyud ninyo madawat ang mga promises, ang mga benepisyo sa gibuhat ni Jesus sa cross. Kay para lang gyud ni sa mituo og midawat. Now third, Jesus came as the second Adam. Ikaduha siya nga Adan. 1 Corinthians 15:45. Kay ang kasulatan nagaingon, ang una nga tao nga si Adan, gihatagan og kinabuhi. Apan, ang ulahi nga Adan, nga mao si Kristo, gihatagan sa Espiritu nga nagahatag og kinabuhi. So si Adan, yes, naa siya'y life, pero nawala to, tungod kay nakasala siya, but the second Adam, ang gihatag sa iyaha was already the Holy Spirit. Karon ang Holy Spirit na ana sa atoa. Kabalo ba mo nga ang balaang Espiritu Santo is a guarantee? Garantiya nga iya ta sa Dios, balikan gyud ta sa Dios. Amen? Mao na mubalik siya. Amen? Kay tungod pagdawat ninyo kang Kristo, naana pod sa inyo ha ang balaang Espiritu Santo, a guarantee of your redemption. Munang pagbalik ni Kristo Jesus, kuhaon gyud mo kay iyahaman mo. Dili mo pwede pasagdan. Dili ta pwede ibilin lang ta. Gamhanan ang Dios igsuon. Busa, Romans 5:18-19. Busa, tungod sa sala sa usa ka tawo, ang tanan gihukman nga silutan. Ug sa sama nga pamaagi, tungod sa matarong nga gihimo sa usa ka tawo, gipakamatarong sa Dios ang tanan. Og hatagan sila og kinabuhi. Tungod sa usa ka tawo nga wala magtuman sa Dios, daghan ang nahimong makasasala. Sa sama usab nga pamaagi, tungod sa pagtuman sa usa ka tawo, daghan ang pakamatarungon sa Dios. Amen? Karon, why Jesus had to pay? Nganong si Jesus gyud ang mubayad? Kay siya lang ang qualified. Siya lang ang naay kinabuhi nga gikan sa Dios, divine. Wala diri ni isa sa atoa. Pero magkaroon ka og divine life kung dawaton nimo si Jesus. Si Jesus ang mibayad pinaagi sa iyang dugo. Tungod kay ang sala requires payment. Nag-ingon sa Roma 6:23, kay ang silot sa sala mao ang kamatayon. Apan ang kinabuhi nga walay katapusan mao ang gasa sa Dios sa mga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Klarohon nato ni, sige nato na madunggan ba? Pero hangtod dili nimo dawaton, dili jud na nimo maangkon. Imo gina siyang i-confess with your mouth that Jesus is Lord sa imong kinabuhi. Kay ang yawa, dili kabalo mo basa sa imong huna-huna. That's why you have to tell, you have to confess with your mouth. Ngayawa ka, di nagyug ko mo serve nimo. Kay the more nga sige kag pamalika, sige ka og panglibak, sige kag kasuko, sige mga negative things, sige gawa sa imong baba, maski kabalo na ka nga mali na, then you are not serving God. You do not live a life that honors God. Wala ka nagkinabuhi nga makahimaya sa Dios. Imong gilipay ang yawa. Kay nagsige ra gihapon kag padayon sa imong batasan. Unsay naguba ni Adan, giayo ni Kristo. Unsay nawala kay Adan, gibalik ni Jesus. The blood speaks in the spirit realm. Naraha Hebrews 12:24. Miduol kamo kang Jesus nga mao ang tigpataliwala diha sa bag-o nga kasabutan.
ang iyang dugo nga giula, nagapamatuod, nga gipasaylo na kita sa atong mga sala. Ug mas maayo kini kaysa dugo ni Abel nga nagpangayo og panimalos. Ilahon nato ni, kinsa ni siya? Tanaw nato ni si Abel. Kinsa si Abel? Si Abel, ang anak ni Adan ug ni Eva. Si Abel ug si Cain. Nagselos si Cain kay Abel. Kay ang halad ni Abel, the best pirmi sa Ginoo. Kay Cain, murag, okay lang, gamay lang, dili yun the best. So nahimuot ang Ginoo kay Abel. Nagselos si Cain. And that was the first murder recorded in the Bible. Sabi na, unang sala sa inahan o amahan, disobedience lang, rebellion. Ang ikaduhang sala, murder na gyud. Karon, ingon ang Ginoo sa Genesis 4:10. Unya, miingon ang Ginoo kang Cain, unsay imong gibuhat? Ang dugo sa imong igsoon diha sa yuta, daw sa tingog nga nagpakiluoy. Nga silutan ko ang tao nga nagpatay kaniya. Ang dugo ni Abel was innocent and he was wrongfully killed. O man siya sala. Gipatay siya. So, naghilak ang iyang dugo. Ginoo, tagay kong hustisya. The blood was crying for vengeance. Tanawan ni sa Hebrews 12:24. Miduol kamo kang Hesus nga mao ang tig pataliwala diha sa bag-o nga kasabutan. Ang iyang dugo nga giula, nagpamatuod nga gipasaylo na kita sa atong mga sala. Og mas maayo kini kaysa dugo ni Abel nga nagapangayo og panimalos. So sa dihang si Jesus, di ba sa Garden of Gethsemane, di ba ang iyahang ugat ni buto, ni gawas ang dugo, drop of blood na adto sa yuta. O kadtong pagkamatay niya sa cross, daghang dugo ang niagas sa iyaha ug natagak sa yuta. Pero unsay iyang gisinggit? Ingon siya, Father, forgive them. Ginoo, pasayloas sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. See? Ang dugo ni Abel nagsinggit og panimalos. Pero ang dugo ni Jesus nisinggit og kaluy-is sila. Mao nang sultihan ta mo, overpayment ang gihatag ni Jesus sa atua. Sobra-sobra. Gibayran na gyud ta mo nang naatay utang kaboboton. Dili gyud ta magbasta-basta sa atong Ginoong Dios. Amen? The blood cleanses the conscience. Hebrews 9:14. Karon, kun kana gani, the blood of Jesus, karon, kun kana gani makahinlo, mas labi pagayod nga makahinlo ang dugo ni Kristo sa atong konsensya. Kay pinaagi sa walay katapusang Espiritu Santo, gihalad ni Kristo ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit, perfect, nga halad, ngadto sa Dios. Ang iyang dugo, maoy naghinlo sa atong kasing-kasing og huna-huna. Aron, talikdan nato ang atong gibuhat nga walay bikus ka daw? Kanang ginabuhat na to nga mga walay pulos, mga ginasulti na to nga way pulos, nga dili makahimaya sa Dios. Og alagaron nato ang Dios nga buhi. Let's give God a hand of praise. Ang atong pisikal nga dugo dili makaabot
sa atong konsensya. Dili gyud ta worthy. Diba? Ang espirituhanon lamang ang makatangtang sa sala ug pagbati sa pagkasad-an. Kay guilty man ka. So dugo ra gyud ni Jesus. Moingon gyud tag, Lord, cleanse me by your blood. Hugasi ko sa imong hamiling dugo. Ang dugo ni Jesus espirituhanon. Tungod kay nagadala kini mismo sa iyang kinabuhi. Naglihok kini dili lang sa lawas nato, kundili hasta sa atong kalag ug sa atong espiritu. Kini nagahinlo, nagapasaylo ug nagapahiuli kanato dito sa Dios. Ang nahitabo sa atoa, mura ta og mga tao nga gihukman na magkamatayon. Guilty man tatanan, di ba? Nya wala na'y ariglo sa atong sala. O nya naay mutindog. Nya moingon, ako ang mupuli kaniya. Wow. Kita ang nakasala, pero ang inosente ang gisilutan. Unya kita nga mga sadan, kita ang gibuhian. Di ba dako tag-utang kabubuton? Amen? Unya magpadayon gihapon ka sa imuhang sala. Dili ta pwede ang isa diri sa sala, ang isa diri kay God. Dili na siya pwede. Mag-decide ka karon. Nga Lord, imuha ra gyud ko. Dili man ko perfect pagawas na ko ani nga simbahan. Patabangi ko, tudloi gyud ko, Lord. Lisod man nga kinabuhi akong pilion, Ginoo. Pero I choose to live a life that honors God.